Dito po ito sa tapat ng Ospital ng Maynila. Nakaparada po rito yung mga bus na galing ng Cavite. Biyaheng Palapala, Baclaran, ganoon. Ayan, nakalagay dito Ferdinand yung bus. Kaya nakalagay sa harapan National Rally for Peace, Quirino Grandstand, January 13, 2025. Para sa Pilipinas. Alam niyo po, nakakagulat kung minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ulit po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na dito na ticket sa buong Pilipinas na siguro na mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po gano'n? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang nagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na ticket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit, But anyway, tingin ko ganito yan. meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, Yeah. hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa siguro. Sabi na, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Oo, yun, no? Diba? Alam. Ang tao, ang iniisip lang nila, ang isa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Ala, talaga si... Naintindihan mo rin. Dahil kung ako nga, ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, may pang nahihirap, sasabihin ko mahirap na kampanya ito. Dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila. Ay, ayoko na yan. Ibibigay... Motor sila. Malamang Cavite yung iba dyan. Dito ang designated area sa lugar na ito, Quirino. Kay motor yan, kay code. Wala akong nakita kotse. Mga buses, bus, malaki, tsaka mini. Yung mga jeep na yan, jeep, modern jeep. Ito yung Rose Boulevard. Naglalakad yung mga galing siguro ng Mawa, doon pumarada. Yung mga ibang bus. Tapos naglalakad na. Ayan, naglalakad sila. Kaya po na ano mo yun? Ayan o. Ayan o, yan na. Ito yung service. Nagbibinta ng suka na kagaya ko. Dinadagdagan lang yan. Napakasakit po pakinggan na Diba? kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Dinadagdagan. Ako, hindi ako abogado. Pero, Parang nag-aaway na sa kanto. murag abogado. Dito ko na ano yung ganda ka rin, no? Yung sinabi ni Bongbong na suka na ganda ka rin. Kung totoo ba, gagalit siya. Diba? Tapos nakalagay dito on the run, a hitman gives one last confession. Tapos dito Mandindupa Court.
pinapatigil na ang pagpapakalat ng movie trailer ng The Rapist of Pepsi Paloma. Ito, Alex Yala, makamit, pinakamataas na ranking sa WTA. Okay? Bigay mo sana ito. Medyo na malayo pa tayo sa Quirino Avenue, pero dito dagsa-dagsa na yung mga tao. Yung mga tao na ito, mamaya nasa Laneta na lahat ito. Mga Quirino Grandstand. Malamang hapon pa siguro yun, alauna. So, Bitawi natin kasi dito eh. Tapos na yan, oh. Walang stop to pwede na to. hindi pa sila nagagahol. Ayan o, para bang mabagal yung maglakad, hindi nagmamadali. Relax lang mga lakad nila, although may mga placard sila. Ayan, may mga placard. Pero hindi naman parang nagmamadali, siguro may oras. Pagsisimula ng programa sa Quirino Grandstand. Okay, tatawid kami. Karapatan po nila yon, tayo po ay demokrasyang bansa. Kung sa palagay nila sila ay ginikipit, meron ilang institusyon na pwedeng lapitan o puntahan para sa tingin nila pwede silang dinggin o magreklamo. Kaya po gano'n po nangyari. Gayon pa man, may mga ilang pumunta ron na parang yung iba hindi naman yata kumbidado pero nagpunta pa rin. Ang kagaya ni Attorney Tumotorgo, parang nakapagsisi nga bakit nandun siya, nasermonan tuloy siya at parang na-cite in contempt pa. Biro nyo, kung yun palang mga nagpunta sa Supreme Court ay dumano doon sa pagdinig na yun, ilalampaso lang pala ng mga congressman na nandun na mga minanata nila sa kanilang vlog. Ayun nga, example lang nga po si Attorney Tumotorgo. Nagpaliwanag siya na siya ang yung sinasabi ni Congressman Marcoleta ay panliling lang sa kanya yon, pero sa resource person na para sa kanya yun ay opinion. So may pagtatalo ng kung ano ba talaga ang opinion at ang akusasyon. Yung panlilin lang para kay Congressman Marcoleta ay akusasyon na. Parang nasira ang kanyang reputasyon. Kay Attorney Tumotorgo, para sa kanya, yun ay kanyang opinion. Matagal bago nasagot ni Attorney Tumotorgo kung saan meron kasing binasa si Congressman Marcoleta, maaaring yun ay itinik sa kanya ng kanyang mga supporter o pero siyang kopya na alam niya darating si Atty. Tumotorgo, kaya babanatan niya. Ayun nga, binanatan niya. So personal po yun ang nangyari kasi po yung kongreso, yung TRICOM, kaya po yan nagpatawag para gumawa ng batas na sa palagay nila makakapag-restrict yung mga vloggers sa kanilang
pagtatrabaho na kagaya ng KBP. Yung po kasi mga announcer, komentarista, newscaster sa mga TV, radio, mayroon po silang, sila po ay member ng KBP o yung kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Ang mga estasyon po ng radyo, pati yung kanilang mga tauhan, newscaster, ang mga TV announcer or reporter, MCI, membro po yan membro sila ng KBP. Ang KBP po ay, ang pagkaintindi ko ay samahan na isang pribado, hindi po yan ay under ng kongreso o isang franchise o yun po isang man ng pribado. Siguro dapat ay gumawa na lang din ng mga vloggers ng kumbaga club kagaya ng National Press Club, Kilusan Asosasyon ng mga broadcasters ng Pilipinas. Tapos maghalal sila ng Pangulo. Tapos gumawa sila ng policy kung ano ang magiging role ng mga vloggers sa Pilipinas na hindi lalampas sa below the belt. Ibig sabihin magkaroon ng code of ethics, code of conduct ang bawat kalahok ng itatayong asosasyon. Ang problema, dapat yun na lang munang ginawang yun ang talagang target ng TRICOM. Hindi niya dapat pinapunta doon para singilin. Kagaya ni Marcoleta nga po, siningil niya yung isang attorney. Mali po yun Tapos pag hindi nakasagot, isasite for contempt. Mali po yun. Kaya tama po palagay ko para sa akin. Pabor ako dun sa 39 na DDS vloggers na sumaklolo sa Supreme Court. Kasi po, ang mga vloggers po, sa totoo lang, ay may kanya-kanya silang paraan. Meron kasi silang kanya-kanyang sinusuportahang grupo o partido. Kaya nga po sila DDS kasi sumusuporta sila sa pinaniniwalaan nilang dating Pangulong Duterte. Ngayon, meron namang BBM supporters o vloggers sumusuporta sa ating Pangulo. Kumbaga, pag bumabanat yung kabila, kinikritisize ang gobyerno, ang ating Pangulo, sumasagot itong mga BBM vloggers. Ganun lang po yun Kumbaga, laban to ng basketball Isang team sa kabila, isang team dito naglalaban. Ang nangyayari lang, nagkakaroon ng pikunan. Yung kabila, nasosobrahan. May sinasabi silang fake news. Diskarte po nila yun kung paano mang-inis. Kumbaga sa laro basketball, pero di pa umara ng pang-inis sa kalaban O ganoon din sa boxing. Kumbaga merong kumbaga foul Ganun po yun. Ngayon, mayroong napipikon. Kaya nagkakaroon ng initan, kumbaga. Halos magkasakitan na at umahantong na sa pagbabanta. Yun po ang gagawin dapat na solusyon ng TRICOM. Hindi yung para iyain yung mga inimbitahan. Ang nangyari,
dahil sila'y makapangyarihan doon sa loob, nilalampaso yung mga inimbitahan. Mali po yun, parang nagkaroon ng personalan. Dapat may batas po tayo sa ngayon, kahit hindi pa sila nakakagawa ng na sinasabi nilang rules sa vlogging. Meron na po kung sa palagay ni Congressman Marcoleta ay panlilin lang, yung salita panlilin lang ay paninira na sa kanya, meron tayong batas, meron tayong cyber libel. Pwede niya apply yun mag-personal silang dalawa. Wag yung nakapubliko sisiraan mo yung tao, sasabihin mo bakit ka naging abogado, hindi ka dapat naging abogado, hindi ka dapat nagtuturo. Tignan nyo. Paano kung yung mga dumunod dyan ng 39 meron nasabi na hindi maganda? Di na-contempt yung mga yun. Walang kalaban-laban dahil na-hostage sila sa house. Kaya ako po, tama lang po yung ginawa ng mga DDS vloggers. Although meron akong hindi mga nakikita sa kanila na talagang hindi po fake yung sinasabi nila, mga diskarte lang yun. Kung meron pang kumbaga, meron kasing tinatamaan. Sa palagay nila, nababastos yung kanilang idolo na sa BBM. Sa kanila yun ay below the belt of fake news. Pero yun po yung mga diskarte nila, yun po ang gagamutin ng TRICOM. Hanapan ng solusyon, hindi binggensahin o personality yung mga dumadalo dyan sa TRICOM. Dapat po, hindi po dapat ginagawa ng isang congressman sa mga inimbitahan lang, tapos gaganon ninyo. Tatanungin, pag hindi nakasagot, sabihin nyo, cited in contempt ka, kulong ka, biro nyo. Kaya tama na siguro hindi naman yung DDS vloggers ng 39 baka makulong pa nga lahat yun kasi dahil galit sa galit kayo, na personal kayo, sa tingin nyo tinamaan kayo, balik sibuwes kayo, yun. Timo, yung isa pa, congressman, Abante, tinira rin yung isa. Ibig sabihin, nagkaroon na ng personalan sa loob. Imbis na ang pag-usapan nila paano gumawa ng batas para kontrolin ng mga vloggers, nagparusan muna sila parang mali. Kung meron ba silang nasabi na laban sa inyo, sa palagay nyo nasira yung inyong reputasyon, dapat pinersonal nyo na lang. Nung mismo nabalitaan nyo kung kailan nyo nangyari yun, gumawa na kagad kayo ng aksyon. Ginawa nyo ba? Hindi, di ba pinalampas nyo? Tapos nung dumating sila dyan, susurpresahin nyo, doon nyo tinira. Parang mali, palagi ko sa akin lang po, mali po yung ginawa ni Congressman Marcoleta. Actually nga po, siya pala yung taga-INC. Yung pong INC, yung rally nila sa Luneta nung kailan, nasa rally for peace. Akalain mo, umakat pala sa entablado yun at pinayagan naman. Tapos parang may pahanging sa gobyerno tungkol sa presyo ng kamatis. Magkano ba sinabi niyang presyo ng kamatis? 20 ba? 40 isang piraso. Karapatan po nila yon. Tayo po ay demokrasyang bansa. Kung sa palagay nila sila ay dinikipit, meron ilang institution na pwedeng lapitan o puntahan
para sa tingin nila pwede silang dinggin o magreklamo. Kaya po gano'n po nangyari. Gayon pa man, may mga ilang pumunta ron na parang yung iba hindi naman yata kumbidado pero nagpunta pa rin. Ang kagaya ni Attorney Tumotorgo, parang nakapagsisi nga bakit nandoon siya, nasermonan tuloy siya at parang na-cite in contempt pa. Biro nyo, kung yun palang mga nagpunta sa Supreme Court ay dumano doon sa pagdinig na yon, ilalampaso lang pala ng mga congressman na nandun na mga minanata nila sa kanilang vlog. Ayun nga, example lang nga po si Attorney Tumotorgo. Nagpaliwanag siya na siya ang yung sinasabi ni Congressman Marcoleta ay panliling lang sa kanya yon, pero sa resource person na para sa kanya yun ay opinion. So may pagtatalo ng kung ano ba talaga ang opinion at ang akusasyon. Yung panlilin lang para kay Congressman Marcoleta ay akusasyon na. Parang nasira ang kanyang reputasyon. Kay Attorney Tumotorgo, para sa kanya, yun ay kanyang opinion. Matagal bago nasagot ni Attorney Tumotorgo kung saan meron kasing binasa si Congressman Marcoleta, maaaring yun ay itinik sa kanya ng kanyang mga supporter o version kopya na alam niya darating si Atty. Tumotorgo kaya babanatan niya. Ayun nga, binanatan niya. So personal po yun na nangyari kasi po yung kongreso, yung TRICOM, kaya po yan nagpatawag para gumawa ng batas na sa palagay nila makakapag-restrict yung mga vloggers sa kanilang pagtatrabaho na kagaya ng KBP. Yung po kasi mga announcer, komentarista, newscaster sa mga TV, radio, mayroon po silang sila po ay member ng KBP o yung kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Ang mga istasyon po ng radyo, pati yung kanilang mga tauhan, newscaster, ang mga TV announcer or reporter, MC ay membro po yan membro sila ng KBP. Ang KBP po ay ang pagkaintindi ko ay samahan na isang pribado, hindi po yan ay under ng kongreso o isang franchise o yun po isang mga pribado. Siguro dapat ay gumawa na lang din mga vloggers ng kumbaga club kagaya ng National Press Club, Kilusan asosasyon ng mga broadcasters ng Pilipinas. Tapos maghalal sila ng Pangulo. Tapos gumawa sila ng policy kung ano ang magiging role ng mga vloggers sa Pilipinas na
hindi lalampas sa o below the belt. Ibig sabihin din magkaroon ng code of ethics, code of conduct ang bawat kalahok ng itatayong asosasyon. Ang problema, dapat yun na lang munang ginawang yun ang talagang target ng TRICOM. Hindi niya dapat pinapunta doon para singilin. Kagaya ni Marcoleta nga po, siningil niya yung isang attorney. Mali po yun Tapos pag hindi nakasagot, isasite for contempt. Mali po yun. Kaya tama po palagay ko para sa akin. Pabor ako dun sa 39 na DDS vloggers na sumaklolo sa Supreme Court. Kasi po, ang mga vloggers po, sa totoo lang,